Eto speaking of nakaw, speaking of, scammer. Eto na, mga kababayan, kilala niyo ba si Eloy Bogres? Ah, kilala niyo ba si Eloy Bogres? Tandaan niyo 'yan mga DDS, nagtrabaho ako sa salon noon, may ipon na ako. Hanggang ngayon may ipon pa rin ako, 'di ba? Ah. Diyos ko mga DDS, alam mo hanggang inggit lang naman kayo, kasi nga isa lang masasabi ko sa mga DDS, ang tingin ko sa inyo ganito kayo o ganito kayo, basura kayo sa akin mga DDS. Ang tingin ko sa inyo lupa kayo, putik kayo. Bakit? Wala kayong kwenta, mga bobo kayo, mga mahihirap, 'di ba? Wala kayong value. Kumbaga kung sa materyales kayo, lata kayo, mga walang karats, ha? Yun yung tandaan niyo mga DDS, ang tingin ko sa inyo lata kayo, mga wala kayong karats. Kahit apakan kayo, nayuyupi lang kayo. Ganun kayo sa akin. Yan ang tandaan ninyo mga DDS. Magalit man kahit magalit sa akin, ganun kayo sa akin. Maliit kayo na nilalang. Wala kayong value, mga wala kayong karats, mga mahihirap kayo, mga hampas lupa. Yun ang tandaan ninyo. Mga hampas lupa kayo. Mga mahihirap, mga magnanakaw, mga salaula, mga dugyot, mga manyakis, mga patay gutom, mga ganito kayo. Ganito kayo. Mga wala kayong value. Lata kayo. Kinakalawang kayo, mabubulok kayo. Ganon ang tingin ko sa inyo. 'Di ba? Kaya wag na kayong mangialam kung ano mang merong yaman ang bawat tao. Kasi DDS nga kayo, ganon kayo, oh. Ganon kayo kaliit. Lupa lang kayo sa paningin ko. Tandaan nyo yan, Lupa lang kayo na apak-apakan at duraan. Yan ang totoo mga DDS. Kaya wag na kayong mangialam sa buhay ng may buhay. Kasi hanggang dyan lang kayo, hindi kayo uunlad. Ang umuunlad sa inyo, yun yung mga idol ninyong magnanakaw. Tignan nyo sa Davao. Napakaraming DDS sa Davao. Yumayaman? Mahirap pa rin hanggang ngayon. Kadalasan sa mga negosyante sa Davao galing sa Maynila yan. Nag-i-invest lang dyan. Walang mga negosyante sa Davao na taga dyan. Diyos ko. Yan ang totoo. Ako ba hindi ko alam, taga Davao din ako. Del Norte nga lang. Ito yung sunod mga kababayan, si Bugris. Alam nyo ba mga kababayan na si Bugris ay wanted na ngayon? Una, ito, isa-isahin natin. Mga kababayan. Isa-isahin natin mga kababayan. Ito si Eloy Bugris na taga Iloilo na isang scammer. Meron po itong nakabinbin na warrant of arrest. Nakabase po ngayon si Bugris sa Dubai. Nasa Dubai siya nakabase ngayon. Ngayon mga kababayan, hinahunting po siya ng pamilyang Gutierrez. No? Kilala niyo si Annabel Rama? Yung asawa ni Eddie Gutierrez, nila Raymond at ni Ropa Gutierrez, no? Ni Mon Gutierrez. Yung mga Gutierrez mga kababayan, wanted po, hinahunting po si Eloy Bugris sa pambababoy niya kay Annabel Rama. Pangalawa, wanted din siya sa kanyang in-scam na taga Cavite. Taga Cavite, in-scam niya, may warrant po siya. Pangatlo, mga kababayan, wanted din po ng NBI si Bugris. Kasi scammer siya. Pang-apat, isa siya sa kakasuhan ng PCO sa pagpapakalat na may stage 4 cancer si PBBM. Di ba? Kita nyo yan mga kababayan? Bugris, Eloy Bugris. Huwag mong hintayin. Habang maaga pa, sumuko ka na. Bakit? Nakabinbin na yung kaso sa'yo. Bugris. Ito ipakita ko sa inyo mga kababayan. Marami pong atraso si Bugris. Ito po siya ngayon mga kababayan. Eloy Bugris. Ito tandaan niyo mga kababayan. Makikita niyo naman. Stage 4 na yung colon cancer o si BBM. Yun na sikat ang kanyang Nasikat ang kanyang cancer sa napins ko nagpratsa sa mga ito. Kunwari, ko mag-investigation po. Sa'yo, mo sa kanyang cancer sa John Hopkins. Diba?
Kunwari lang daw umattend ng UN si PBBM, pero nagpa-chemo daw at nagpa-stem cell sa John Hopkins sa Amerika. Ayan na ha, kay Buloy, Bugres, Eloy Bugres. Tandaan mo yan, Eloy Bugres. Ha? Wanted ka na ng PCO. Ha? Anong sabi ni Dave Gomez? Lahat ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa presidente ay kakasuhan at hahabulin. Nako, kita nyo ha? Mm, Wala na sa bukal makalako patay na yan si BBM. mm, Para naman hindi tayo magtutugtog. mhm, mm, Hotel Gigaon. El Castro. Harap na mo. Langgan. mm, Ilabas ang totoo nga medical record sa mga presidente. mm, Stage 4 na na, day. Ang presidente nyo, si Marcos. Baka bukas na matay siya na nasa. mm, Sa bukod pinto na sa mga bilat si Kidoy. diba? Kita nyo? Si Crispin nga, nagtatagok na kayo. 'Di ba? Sabi niya si Ding Chase daw nagtatago na din daw, 'di ba? Kasi ang hilig niyong gumawa ng issue na wala naman kayong pruweba. Sabi ni Bogris, si PBBM daw kunwari pumunta ng UN pero nagpa-stem cell at nagpa-chemotherapy daw sa Amerika. Kunwari lang daw yung UN na tumulo ang sipon. Tapos si Dean Chase daw nagtatago na daw. Yung baklang kalbo, yung nagkalat na meron daw tubig-tubig, si Mr. Tubig daw tsinupa-tsupa, na nakipag-threesome daw si PBBM at si F. Elisa. Asaan na si Dean Chase ngayon? Nagtago na. Nakita ninyo yung account ni Argutang Bingot, na-shutdown na. 'Di ba? Kita niyo mga kababayan, ha? Kaya ngayon mga kababayan, wanted po si Bugris. Una, si Annabel Rama galit na galit sa kanya. Kita niyo ito, Annabel, Rama, Bugris. Paano babuyin ni Bugris? Ang respublika ng Belgrado kasi Raman Churasi na magtagpo ng Pulinot. Hindi ko magpatuloy. Ayaw ko marami takot itong relasyon sa kanya. Balikan na nung pangbaya sinunod sa pool. Malapit na wa si Dudel Suges. Oh. Mm. Hindi na siguro sa lupa. Lupa ko maganda. Sa lupa may talino. Sa hindi siya tanong talino. Oh. We are not. We haven't forgotten the time. Ayan na. Binanatan. Si Annabel Rama. Ipapalabas yan sa GMA TV station para maniwala mga DDS. Tapos ito pa, mga kababayan, may nag-message din sa akin. Ito shinare niya sa akin. So ngayon mga kababayan, according kay Balita at Kaalaman, ito po Balita at Kaalaman. Bugres, sinabi ko sa Bugres, malapit ka na. Si Dean Chase, Bugres, nagtatago na. Ikaw, Dubai ka lang. Dubai ka lang, hindi ka pa residente dyan sa Dubai. Kumapit ka lang sa titi ng kano, yung kano mong kalbo. Ito Bugres, sinabi ko sa'yo. Annabel Rama, Richard Gutierrez, Evan Barbie Imperial should try report Eloy Bugris to the Dubai police through their app. Available in Apple Store and Google Play Store. Content creator in their country needs license to operate. Diba? License to operate. And of course, having such license means they need to abide the policy which include the prohibition of defamation and other strict guidelines. Report Eloy Bugris for e-crime, OFW Dubai. Ayan na mga kababayan, UAE Pass. Pwede nyong i-download mga kababayan itong UAE Pass ng Dubai app. UAE tapos Pass app. I-report ninyo si Eloy Bugris dyan sa Dubai. Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, may kaibigan din po kasi ako na vlogger dyan sa Dubai na isa siyang Indiano na nasa Dubai ngayon nakabase na
may kapatid siyang babae vlogger din. Sa Dubai kasi mga kababayan, kailangan mo kasing i-de-declared 'no, na ikaw ay vlogger. Bukod sa vlogger, kailangan mo i-declared yung kinikita mo. Dito kasi sa Pilipinas, automatic kasi once na ilagay mo yung, tawag dito, BIR ID or tax, automatic yun nagkakaltas, oo. Sa kanila kasi mga kababayan, automatic talaga na i-declared mo at mag-registered ka. Kailangan kasi may permit doon. Kaya kung merong mga event-event, meron silang mga ID na sinusuot para makapasok sila at makilala silang vlogger. Kasi bakit ang Dubai kasi mga kababayan, para po kasi siyang Singapore na 70 to 80% puro foreigner ang nakatira. Sa Singapore ganyan, 70-80% no, puro foreigner. So 30% local. Ganyan din sa Dubai. 70-80% puro foreigner ang mga nakatira diyan. So 30 to 40% lang ang local. So sa mangyayaring ganyan, para secured sila, mga kababayan, ang bawat tao naka-registered, no? Pati yung mga kinikita at yung pinangkabuhayan nila, naka-registered lahat 'yan. Tapos mga kababayan, unang-una sa Dubai ata bawal ang TikTok, no? Sa Dubai bawal ang Facebook. Pero bakit si Eloy Bugris nakaganyan? Alam ko bawal sa Dubai ang Messenger, Facebook, 'di ba? Kadalasan sa Dubai Imo at Instagram, no? YouTube, Instagram. Pero pagkakaalam ko wala atang Facebook sa Dubai, eh. Ha? Pagkakaalam ko walang Facebook sa Dubai. Merong TikTok. Pagkakaalam ko yung sa TikTok 'di ba ang daming na ano, puwede ba lahat sa Dubai? Pagkakaalam ko may bawal diyan, eh. Gumagamit ng BPM. Kaya pala. So ngayon mga kababayan, Dubai po ako, puwede po FB at TikTok. Pero dati talagang pagkakaalam ko bawal talaga ang FB. No, BPM ang bawal, BPN. Oh, 'di ba? Pero ngayon sa totoo lang mga kababayan, kung hindi naman bawal sa Dubai, pero pwede siyang i-report kasi ang ginagawa niya naninira siya ng buhay sa Philippines. Ang tanong ngayon, may permit ba siya? Ang tanong, may permit ba siya? Kasi kailangan 'yan mga kababayan, kailangan mag-registered ka doon, 'di ba? Hmm. Sa Dubai kasi kailangan mag-ano ka, if may reward ako, pwede ko ipahuli si Bugris. If may reward ako. Kahit hindi mo na kailangan ng reward, eh, 'di ba? Walang visa 'yan si Iloy. Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, puting at nakalayas 'yan, eh. Pagkakaalam ko may kaso yung warrant 'yan sa Philippines, eh. 'Pag yung warrant niya sa Philippines ay iakyat 'yan. Iakyat, actually bawal, ito, isa sa pinakabawal sa Dubai or sa UAE ay ang fake news. Tandaan niyo, siniraan niya ang presidente ng Pilipinas. Puwede siyang ireklamo ngayon ng Philippine government diyan sa Dubai na siya ay nagpapakalat na si PBBM ay may stage 4 cancer at nagpagamot daw sa Amerika, kunwari daw na umattend sa UN. Yun pala nagpagamot. Ayan, Ayan mga kababayan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Presidente ng Pilipinas. Yun nga lang, 3 Pilipina na nag-post na may bumigay daw na building na natamaan ng missile. Eh di ba kinulong? Naalala niyo yung 3 DDS na Pinay? Na nag-post sila ng may natamaan daw ng missile sa Dubai? Eh di ba kinulong yon? Missile lang yun, AI lang yon. Eh, ito pa nagsalita mismo ang mukhang scammer na mukhang baklang buraot, 'di ba? Tignan niyo, pinapakalat pa niya na si PBBM may sakit. Pumunta ng Amerika, nagpagamot, stage 4. Yung mga hindi ayaw niyo ng iskandalo. Sa ganun, video mo ako. Nakikita mo naman. Exclusive video. Sobra ng ugali, isang tipo, paano yung kurang nga. Oh yeah, yeah. A lot. 'Di ba? Yan ang sabi ko sa inyo. Bugris. Ayan na. Si Dane Chase, nagtatago na sa Amerika dahil sa ginawa niyang fake news. Ikaw diyan sa Dubai, saan ka magtago? 'Di ba? Saan ka magtago diyan sa Dubai?
Do you think yung kano na sinamahan mo diyan, Dubai citizen yan? Hindi yan Dubai citizen. Pumunta lang yan diyan dahil may business. Oh. Pero ilang buwan, lalayas din yan diyan. Hindi ka mabibitbit niyan, Iloy. Lalo pag ipa-blacklist yung passport mo. Tandaan mo yan, Iloy. Sinabi ko sa'yo, rest assure, Iloy, kasali ka sa kakasuhan sa PCO. Maniwala ka sa akin, Iloy. Maniwala ka sa akin, Iloy. Baliktarin mo man itong mundong ito, Iloy. Isa ka sa nakalista, nakakasuhan ka sa pagpapakalat ng sakit ni PBBM. Maniwala ka sa akin. Ako na to mismo nagsalita. Ako na to mismo nagsalita. Ako na to mismo nagsalita. Iloy Bugris. Isa ka sa nasa listahan. Kung si Jack Arguta nga napasugod ng NBI, ikaw pa kaya? Tandaan mo yan, Iloy Bugris. Si Jack Arguta nga napasaling 'di ba? Ako mismo magsabi sa'yo, Iloy, isa ka. Nasa listahan ka na, Iloy. Huwag mong burahin yung video mong yan. Huwag mong burahin yung pagpapakalat mo na may stage 4 cancer si PBBM. Huwag mong burahin yan. Kasi bakit? Yung nakabinbin mong warrant of arrest sa Cavite, mabubuhay yan. Niwala ka sa akin. Idol, sa sunod ikaw naman ang awayan. Awayan niya ako puga ng blitse siya, animal siya, pisting yawa siya. O awayan niya ako na mapala niya sa akin. Sige nga. Di ba Queen of Revelation ka? O sige, i-vulgar mo. I-rebel mo kung ano ma-rebel mo sa akin. Tangina ka. Eloy, hinahamon kita, Eloy. I-rebel mo kung ano gusto mo ma-rebel sa akin. Nga ka. Ang dami ko ngang kaibigang DDS, wala nga ma-rebel sa akin Bakit? Ano ma-rebel na sa akin? Wala naman akong ginawang masama. 'Di ba? Tandaan mo yan, Eloy. Isa ka sa listahan nakakasuhan ng PCO. Tandaan niyo yan, maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Si Jack Arguta nga ilang araw lang, 'di ba? Eloy, maniwala ka sa akin, nasa listahan ka na. Napasa na, Eloy. Magsama kay dalawa ni Guanzon. Si Guanzon nandun din. Ito sinabi ko na para hindi na kayo magtaka sa sunod. So yun lang mga kababayan. Yung ating reaksyones sa mga oras na yan. 'Di ba? Ito pa si Gaspar. Happy ka pa ngayon kasi nandiyan pa ang amo mo. Sino amo ko? 'Di ba? Si Sara na ewan ko lang, Ang tanong ka ito itong mga DDS, lagi niyong pagkatandaan, huwag niyong pangunahan si Sara. Kasi 'pag si Sara daw naging presidente, magtago na daw kami. Kung hindi siya makulong ngayon diyan sa impeachment, kung manalo siya sa 2028, at kung may tsansa pa siyang makapagtakbo, ang tanong, sa impeachment niya nganganga na siya, tandaan mo yan. Once na ang tao ma-impeach, bawal ka nang humawak sa anong posisyon ng gobyerno, tandaan niyo yan. Huwag kayong magsalita ng patapos, mga DDS. Huwag kayong magsalita ng patapos. Diyos ko. Hayaan niyo na lang si Gaspar diyan, dagdag views yan sa bagay maka $5 pa ako diyan sa pagpapanood niya. 'Di ba? Tandaan niyo pag nagpresidente daw si Sara, paano ang layo pa ng 2028 pero yung impeachment niya ilang linggo na lang. 'Di ba? Oo. Ilang linggo na lang ma-impeach yung putang inang yan. Yung 2028 niyo malayo pa sa katotohanan yon. Ilang taon pa, 3 taon pa. Tanginang yan. Atat na atat kayo maging presidente. Ay naku. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po. Diyos ko, atat na atat. 'Pag nagpresidente daw si Sara, tumakbo, magtago na daw. Ba't naman ako magtatago? Bakit? May pinatay ba ako? Meron ba ako ninakaw tulad niya? 'Di ba? Oo, ang hilig niyong manakot kaya tuloy yung amo ninyo na naipit Tingnan niyo si Digong, ang hilig ninyong manakot, ang hilig ninyong manira. Tignan niyo si Digong hanggang ngayon, hindi makalabas-labas. 'Di ba? Diyos mio Marimar. Ano daw, mag-live ka pa kung anong mangyari sa impeachment. Mag-live ka gilitan mo rin liig mo. Ba't ako magigilit? Nakauwi na ba yung tatay mong karton na pangit ang mukha? Ba't ako magigilit?
Bakit? Nakauwi na ba yung tatay mo? Tangina niya, mamamatay siya doon, tanga. Doon siya bikugan, doon siya bagungutin, Gaspar. Yung tatay mong karton na hindi na makauwi, mamamatay na yan doon, tanga. Uuwi yan dito, abo. So, yun lang mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. May live po tayo ulit mamaya. So, thank you so much po. Mag-ingat po kayo palagi. Uy, kayo mga DDS, huwag kayong pangarap. Uy, Diyos ko naman. Ang agad yung nangarap. Maligo muna kayo ay. So, yun lang. Maraming salamat and God bless. Thank you.